morning po mga sambahay. Alas 4:50 na po ng umaga. Anong nangyari sa iyo kahapon? Lagi naman ako nangyayari sa akin sa umaga yun yung hyperacidity. Dahil makulit mahilig pa rin sa kape. Oo nga. Oo. Masama kasi sa umaga yun, di ba? Diba sabi nga nila mas maganda yung tubig? Sabi nila tubig na maligamgam. Huwag din yung masyadong malamig. May tubig tayo rito, maligamgam. Maligamgam ito. Para ano tayo kagad? Uy, Friday ngayon. Palalahanan ng ating mga kasambahay na maaga pong umalis sa inyong mga bahay dahil pag Friday, matindi ang traffic. Correct. Pag uwi ninyo talagang si Joanne na kahapon may pinuntahan siyang isang praktisanan ng Senate. Oo. Wala na, hindi na siya nakaabot dahil sa sobrang traffic. Actually, kahit Nag-skyway pa sila Nag-skyway pa sila. Wala Skyway. Nung Tuesday, narinig ko rin sa radyo. Akala ko personal experience ko lang. Pero narinig ko rin sa radyo. Ang daming nagrereklamo dahil ibang klase daw ang traffic nung Tuesday. Kami man, nag-shoot kasi kami ng bawal ang pikon nun. Matindi ang traffic. Grabe. Nag-Gabriela ka na naman doon. Oo. Lalong napikon. Okay po mga sambahay. Araw na po ng Biyernes, 26 na po ng Agosto 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. Ako naman si Monica Veralio. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Reforma para mapabilis ang pagresolba sa mga drug-related case. Inilahad ni Chief Justice Sereno. Mabagal na pag-usad ng kaso ng Maguindanao Massacre. Tinalakay rin sa The CJ Meets the Press. Pagbuo ng Joint Monitoring Committee at 5 iba pang agenda tinalakay sa Peace Talks sa Norway. Final statement o kaugnay nito pipirmahan na ngayong araw. Senator Laila De Lima, duda sa authenticity ng matrix na umano'y illegal drug operations sa NBP. Investigasyon sa mahigit 200 kongresista na sangkot sa PDAP scam, target matapos ng Ombudsman sa 2017. At para sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit 400 inmates sa Binyan City Jail na paglingkuran ng medical mission ng UNTV katuwang ang Members Church of God International. Una po sa ating mga balita ngayong umaga, natapos ng talakayin kahapon ng Peace Panel ng Pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines ang mahalagang puntong isusulong para sa kabuuan ng peace process. Mula sa naunang 5, 6 na ang agenda na target na mapagkasunduan sa peace negotiations. Kabilang sa mga nasa original agenda ay ang pagpapatibay sa mga nauna ng pinirmahang kasunduan ng dalawang panig, muling pagbuhay sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JSIG, pagpapabilis ng proseso ng usapang pangkapayapaan, amnestiya para sa mga political prisoner at ang tigil putukan. Dadagdag naman dito ang pagbuo ng Joint Monitoring Committee o JMC na titiyak na walang magiging paglabag ang dalawang panig sa international human rights law. Ngayong araw ay inaasahang pipirmahan na ng GPH at NDFP peace panels ang final agreement. Napakaganda ang naging resulta because after a series of discussions, debates, we arrive at a very concise, precise statement of both panels on the issue of amnesty proclamation as well as the issue of ceasefire. There is a drafting committee, both from the NDF and from our side, that will finalize a joint statement, and this draft will be approved by the panel this afternoon. And if we can approve that this afternoon, tomorrow at 9 o'clock we'll be the signing of a final joint statement between our government and the NDF. Sa iba pang balita, tumaas ng halos 2 bilyong piso ang proposed budget ng Department of Agriculture para sa taong 2017. Depensa naman ng DA, kailangan ito upang mapondohan ng mga proyektong naisisulong ng administrasyon. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok.
Umabot sa 50.6 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Agriculture para sa taong 2017. Mas mataas ito kumpara ngayong taon na may 48.9 billion pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, ang National Expenditure Program ng ahensya ay babatay pa rin sa planong programa na nais maipatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ng Poverty Alleviation Program, plano ng ahensya na magkaroon ng pagtutok sa 10 mga mahihirap na probinsya kada taon upang magpatupad ng mga livelihood program. Bukod pa ito sa planong modernisasyon at paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa sektor ng agrikultura. Nasa 5.1 billion pesos naman ang proposed budget ng National Food Authority, mas mataas ng 8.3% kumpara ngayong taon. 36.35 billion pesos naman ang panukalang budget ng National Irrigation Administration na may 11% increase. Ipatutupad rin ng ahensya ang simpleng financing program para sa mga magsasaka at mangingisda. We have already allocated initially 750 million which we will download to reliable NGOs or local government units which will then relend this to our farmers. Ipiniresinta rin ng DA ang priority bill ng ahensya. Kabilang narito ang pagsusulong ng libreng irigasyon, pagsusulong ng Coco Levy Trust Fund, Land Use Policy Bill, Urban Agriculture, Philippine Native Animal Development Act at Right to Food. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ihilingin ng mga jeepney operators na maging 10 piso na ang minimum fare kung itutuloy ng pamahalaan ang planong pagpapataw ng dagdag na buwis sa mga produktong petrolyo. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. Desidido ang Department of Finance na magpataw ng dagdag buwis sa langis. Mula sa kasalukuyang 4 pesos and 35 centavos na buwis na ipinapataw sa kada litro ng petroleum products, gagawin na itong 10 piso. Itataas din ang excise tax ng 4% kada taon. Paliwanag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III, 2 dekada nang hindi na-a-adjust ang excise tax na ipinapataw sa oil products sa bansa. Kaya naman panahon na upang gawin ito. We will also index the oil excise to inflation. Indexation is a built-in mechanism that will make the tax system responsive to economic conditions. Kung matutuloy ito, hihilingin ng mga jeepney operator na gawin ng 10 piso ang minimum fare sa jeep. Ito lang ang kanilang nakikitang paraan para hindi sila malugi. Kung talagang tataasan ang excise tax sa petroleum product from 4.50 or 5 pesos to 10 pesos, wala ko kami magagawa kundi ang mag-file ng formal petition for increase of rates. Tutol naman sa hakbang na ito ang mga commuter. Hindi pabor kasi syempre hindi tumataas yung sahod, tapos tumataas yung mga pamasahe. Lugi yung mga employees. Marami ang maapektuhan kung tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Subalit humihingi ng kaunting sakripisyo ang Department of Finance sa publiko habang unti-unting inaayos ng kasalukuyang administrasyon ang sistema ng bansa. Ipinangako ng ahensya na ito rin ay para mabigyan ng maayos na pamumuhay ang bawat isang pamilyang Pilipino. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinagpatuloy kahapon ng Senate Committee on Public Services ang pagdinig sa panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte upang solusyonan ang matinding traffic sa Metro Manila at iba pang highly urbanized area. Narito ang hataw na balita ni Joanna. Iprinisinta ng mga transport group at ilang non-government organization ang nakikita nilang mga pamamaraan upang masolusyonan ang krisis sa traffic dito sa Metro Manila. Kaalinsabay ito ng ikalawang pagdinig ng Senado sa panukalang emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang dito ang carpooling o ride sharing. Sa tala ng Uber PH, umaabot sa halos 300,000 pasahero ang sumasakay sa Uber kada araw. Kaya naman malaking bilang ng mga sasakyan ang mababawas sa mga lansangan sakaling maaprubahan ang kanilang panukala. Para naman sa Management Association of the Philippines, mainam na magkaroon ng mga floating bridge at karagdagang overpasses na magsisilbing alternatibong daanan ng mga tao at mga motorista. We need more bridges across Pasig to relieve traffic from EDSA and C5.
Kabilang din sa mga tinalakay ang ilang mga problema sa provincial at city buses na dumaraan sa EDSA na sinasabing nakadaragdag sa matinding traffic. Sa datos ng MMDA, tinatayang nasa mahigit 3,000 provincial buses ang araw-araw na dumaraan sa EDSA, habang nasa 4,800 city buses naman ang mayroong franchise at maaaring bumiyahe rito sa Metro Manila. Kaugnay nito, pinag-usapan rin ang plano ng DOTR na pagpapatayo ng 3 bus terminal na ipoposisyon sa FTI Taguig, Coastal Baclaran at sa may bahagi ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Layo ng proyekto na gawing sistematiko at madisiplina ang mga bus sa loading at unloading system. Yun nga pong coastal, yun nga pong Uniwide area, malapit po doon. Yung pong construction will start this 2016, later part of 2016, ngayon na po. And we expect to finish in 2018. Pwede pong mag-start na yung operation by 2018. Target naman ng Senado na madesisyonan ng panukalang emergency powers bago matapos ang taon. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sa iba pang balita, nais nang kunin ng Philippine National Police ang pangangasiwa sa training ng mga police recruit na ngayon ay nasa National Police Training Institute ng Philippine Public Safety College o PPSC. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Malaking hamon para sa pamunuan ng Philippine National Police ang kawalan nila ng kontrol sa pagsasanay sa mga police recruit. Ito ang dahilan kung bakit nais ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na pangasiwaan ang training sa mga ito sa harap ng pagtaas ng bilang ng police non-commissioned officer na nasasangkot sa illegal na droga. Base sa tala ng PNP Internal Affairs Service, may 81 drug cases na kinasasangkutan ang Police Officer 1 o PO1, habang 48 naman ang may ranggong Police Officer 3 o PO3 at 42 ang Police Officer 2 o PO2. Yung PO1s, sila yung nasa kalsada. They have the more frequent contact with the elements there, di ba? Even the good citizen and the bad citizen, especially the bad citizen, and they are there. Kaya naman, ang nakikitang solusyon ng PNP ay kunin ang pamamahala sa training ng mga ito na kasalukuyang nasa National Police Training Institute sa ilalim ng Police Public Safety College o PPSC. So in the PNP, we also want to handle the one to take charge of the training of our personnel so that we will assume responsibilities ng skills enhancement nila, intellectual development, and moral transformation. Ayon naman sa National Police Training Institute, sa isang taong pagsasanay ng mga police recruit, ang huling 6 na buwan ay ginugol na sa field exercise na ang PNP ang nangangasiwa. Sa kabila ng tuksong dulot ng malaking pera mula sa droga, sisikapin pa rin ng PNP na malinis at maiwasto ang kaisipan ng ilang mga kasamahan na nalilihis ng daan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Krame. Isasama na sa Oplan-Tokhang ng Philippine National Police o PNP Central Visayas ang pagkatok sa mga subdivision at condominiums. Narito ang hataw na balita ni Gladys Tuwabi. Nagbigay na ng direktiba ang Police Regional Office 7 sa lahat ng Police City and Provincial Directors sa Central Visayas kaugnay sa pagsasagawa ng Oplan-Tokhang sa mga condominium. Ayon kay Regional Director Police Chief Superintendent Noli Talino, nakatakda ng makipagpulong ang mga opisyal na bumubuo sa Oplan-Tokhang team sa mga asosasyon at opisyal ng mga condominium at subdivision sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay kaugnay pa rin ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs sa bansa. 3 to 6 months yung binigay ni Presidente sa atin sa kanil PNP na magkaroon ng significant impact itong project Double Barrel and project Tokhang natin. Samantala, isang validation team mula sa PNP National Headquarters ang pumunta sa PRO 7 para i-assess, i-evaluate, i-validate yung accomplishment natin ng project Double Barrel at project Tokhang. Ang isang objective nito ay hanggang sa police station. I-check nila kung tama yung
nire-report. Tama yung ginagawa ng ating mga police stations. Sa tala ng PRO7, aabot na sa mahigit 70,000 drug suspects ang sumuko at nasa mahigit 170 naman ang nasawi sa illegal drug operations. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Ikinagulat ng mga motorista ang biglang pagliyab ng isang sasakyan sa gitna ng kalsada sa Cubao kagabi. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Good morning, Reynante. Yes, sir. Good morning, June. Lalo pa nga sumikip o lalo pa nga nagulot ng trapiko sa bahagi ng northbound ng EDSA Cubao Corner M. Rojas Street sa Quezon City matapos ngang masunog ang isang kotse pasado alas 10 kagabi. Sa initial na investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng Quezon City, minamaneho ng isang matandang lalaki ang kotse na Kia Soul na may plate number QFT 491 nang umusok at magliyab ang bahagi ng kinaroroonan ng makina nito. Mabilis namang nakalabas ang driver ng kotse at walang nasaktan sa insidente. Pagkatapos maapula ang sunog, hindi naman namataan ang driver na iniwan na lang ang kanyang nasunog na kotse. Humigit kumulang 100,000 piso ang halaga ng naitalang pinsala sa nasabing sasakyan. Tumagal naman ng mahigit 1 oras bago naialis ang sasakyan ng Road Traffic Management Group ng MMDA. Mula sa Quezon City, balik sa June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Nagdeklara na ng state of calamity ang Central Indiana dahil sa matinding pinsalang dulot ng pananalasa ng 3 buhawi kahapon. Pinakaapektado ang Howard County kung saan 12 na ang naitalang sugatan. Ilang bahay ang nasira at mahigit 20,000 tahanan ang nawalan ng supply ng kuryente. Pansamantala namang kinansila ni Indiana Governor at Republican Vice Presidential nominee Mike Pence ang campaign trip nito upang bisitahin ang mga nasalantang lugar. Umakyat na sa 12 ang naitalang nasawi sa pag-atake ng armadong grupo sa isang American University sa Kabul, Afghanistan kahapon. Ito sa mga nasawi ay mga estudyante. Kasalukuyan namang ginagamot ang nasa 40 sugatan kung saan marami sa mga ito ay nasa malubhang kalagayan. Ayon sa ilang estudyanteng nakaligtas sa pag-atake, inagisan sila ng hand grenades ng mga suspect at nagtago lamang sila sa ilalim ng mga desk upang hindi tamaan ng mga shrapnels. Hanggang ngayon ay wala pa ring grupong umaako sa pag-atake. Samantala, handa na po ang ating mga kasama sa huntahan sa Radyo La Verdad 1350. Kasama po si Atty. G at Ben Santiago. Good morning. Good morning, birthday ni Toto sa linggo. Aba? May bigay siyang absent si Toto. Patingin nga no, Sagi, bakit parang na? Nilaga to. Lakta na. Nilaga. Nilaga. Saba. Sabay yan. Ang tingin ko Kulay brown. Tingin ko yung latundan. Hindi, may pinapasabi Saba sa iyo, pala. Mon. May pinapasabi sa iyo, Mon, si Tito Joe. Ano yun? Ano yun, Basic Tito Joe? yan. Oh, yeah, kita mo. Very basic daw. Very basic daw. Akala, from afar kasi Tito Joe, para siyang latundan. Saba pala siya. Saba. Mahilig kaya ako sa sagi. Talaga. Anong favorite Ano ba ang benefit ng Yung saging? maliit. Gusto ko yung maliit. Senyorita. Ano ang Masarap. vitamin na meron na saging? Potassium. Potassium. Si Tita Beth, ang sabi niya, ang magandang partner dyan, saging plus itlog. Sabi ko, utot na mangyayari mo dyan. Di ba yung mga nagjejeta? Parang di magandang kombinasyon eh. Di ba yung mga nagjejeta saging tsaka itlog? Yun ang kinakain. Correct. Yun Saba lang. madalas. Oo, Sabi nila maganda daw sa saging, hindi yung masyadong makinis. Mas maganda yung may konting batik-batik. Kasi nga walang chemical yun, ibig sabihin. Nakita mo nga naman itong mga ito, walang mga chemical pa lang. Yung mga ganun. Ay! Narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Mga biktima ng vehicular accident sa Pampanga at Nueva Ecija, tinulungan ng UNTV News and the rescue team. Mga reforma upang mapabilis ang pagresolba ng drug cases at mabagal ang pag-usad ng Maguindanao Massacre Trial, naging sentro ng taunang The CJ Meets the Press. Pangalan ng Malacanang nais palitan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Protocol plates ng mga mambabatas noong 16th Congress, pinababawi ni House Speaker Pantaleon Alvarez.
Rescuers nahihirapan sa paghahanap ng mga survivors sa 6.2 magnitude na lindol sa Central Italy. At mahigit 400 inmate sa Binyan City Jail na paglingkuran ng medical mission ng UNTV katuwang ang Members Church of God International bilang bahagi ng ating serbisyong kasambahay. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 lalaking sugatan matapos na bumangga ang kanilang sasakyan sa concrete barrier sa San Fernando, Pampanga kagabi. May hataw na balita si Joshua Antonio live. Joshua? Kuya, magandang umaga. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang vehicular accident sa Barangay San Agustin sa siyudad ng San Fernando, Pampanga mag-alas 12 kanina madaling araw. Bumangga Toyota Corolla na ito sa concrete barrier. Sa lakas ng pagkakabangga, nasira ang bandang unahan ng sasakyan at nagtamo ng mga sugat ang 2 lalaking sakay nito. Nagtamo ng malaking hiwa sa noo si Johnny Regala, samantalang si Milencio Bukad ay nagtamo ng galo sa muka at pamamaga ng 2 mata nito na kaagad naman binigyan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa mga biktima, pauwi na ang mga ito sa kanilang bahay sa Barangay Dolores nang di mapansin ng driver na si Bukad ang concrete barrier sa National Road ng MacArthur Highway. Matapos malapatan ng Pangunang Lunas ng mga biktima, ay kaagad na dinala ang mga ito sa Jose B. Lingad Hospital para sa kaukulang atensyong medikal. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga. Balik si Jan, Kuya. Maraming salamat, Joshua Antonio, nagulat ng live mula sa Pampanga. Binigyan ng Paunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mag-asawang biktima naman ng motorcycle accident sa Cabanatuan City, Nueva Ecija kagabi. May hataw na balita si Grace Doctolero live. Grace? Yes, Kuya, naimbag na bigat na abutan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking naninilipit sa sakit na dulot ng pagkakabuwal ng kanilang sinasakyang motorsiklo sa Barangay Bangad, Cabanatuan City pasado alas 9 kagabi. Kinilalang biktima na si Diosdado Cruz, 49 anyos, residente ng Barangay Pangatian, Cabanatuan City, na iniinda ang pananakit ng kanyang likod. Samantalang kanyang may bahay na angkas sa motorsiklo na si Leonarine Cruz, 30 anyos, ay nagkaroon ng kasgas sa kanyang tuhod at paa. Agad nilapatan ng Pangunang Lunas ng grupo ang mag-asawa sa kanilang mga tinamo. Ayon sa salaysay ng mag-asawa, sinakop ng kasalubong na L-strap ang kanilang linya kaya't nawalan sila ng balanse hanggang sa tuluyang matumba. Matapos mabiyan ng Pangunang Lunas, dinala ang mga ito sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center o PGG MRC sa Cabanatuan. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Kuya. Maraming salamat, Grace Doctolero, nagulat ng live mula sa Baguio City. Inilahad ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang mga reformang ipinatutupad ng Korte Suprema upang mapabilis ang paglilitis sa mga kasong may kinalaman sa illegal drugs. Pinihayag din ng punong maestrado ang ilan sa mga dahilan ng pagkaantala sa paglilitis ng kaso ng Maguindanao Massacre. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Muling humarap sa mga kawani ng media si Chief Justice Maria Lourdes Sereno para sa taunang press conference sa Intramuros, Manila. Ngunit bago sumagot sa mga tanong ng media, inilahad muna ng punong maestrado ang mga reforma upang mapabilis ang paglilitis sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Binigyang diin ni CJ Sereno na walang ibang magagawa ang mga korte kundi ang aksyonan ang sinasampang mga kaso. Courts cannot prevent the entry, manufacture, sale, or use of drugs. It does not gather intelligence. It does not enforce the law, prosecute cases, or run rehabilitation programs. What it provides is justice to the state and the victims if there is enough evidence of guilt, and to the accused if there is none. Ayon pa kay Sereno, hindi pa nakita noon ang sunod-sunod na mga reformang ipinatutupad ngayon ng Korte Suprema. Kabilang dito ang automation ng pagpoproseso sa mga kaso, ang tuloy-tuloy na paglilitis, ang decongestion ng mga docket, at ang pagtatalaga kamakailan lang ng karagdagang mga korte na hahawak sa mga drugs cases. How do all the above judicial reform programs provide justice in drugs cases?
Obviously, they expedite the resolution of drug cases. Mahigit 128,000 na mga kasong may kaugnayan sa iligal na droga ang nakabinbin sa mga trial courts sa kasalukuyan. Halos ikatlong bahagi ng mga kasong kriminal sa korte. Sa Korte Suprema, may nakaapilang mahigit 400 drugs cases. Ibinahagi ni CJ Sereno ang kanilang obserbasyon sa paglilitis sa mga kasong ito. Isa itong paliwanag kung bakit mababa ang bilang ng nahahatulang sospek sa iligal na droga. Many drug cases are delayed or dismissed for the following reasons: the absence of police witnesses, the dearth of prosecutors or public attorneys, and the weak evidence of the prosecution in relation to the rules on chain of custody and inventory of seized drugs and paraphernalia. Tinalakay din ng punong maestrado ang kaso ng Maguindanao Massacre na kabilang sa malalaking kaso sa ngayon. Noong nakaraang taon, sinabi ni Sereno na target nilang makakuha ng partial judgment sa mga pangunahing akusado Hunyo ng taong kasalukuyan. Ngunit hanggang ngayon, nagpipresenta pa rin ng kanilang ebidensya ang depensa. Last year you mentioned the possibility of a partial judgment. Do we see this coming soon? Considering that there are certain situations. What we now have is a court faithfully observing the instruction of the Supreme Court to make sure that the hearing proceeds and does not encounter delay. But this must be balanced by the rights of the accused, which in many instances the court could not avoid granting extension. Hopefully the defense will live up to its commitment to expedite also their presentation and terminate this thing. So I hope that we can consider this as outside of the court's control. Nanawagan naman si Sereno sa taong bayan na suportahan ang mga reformang ipinatutupad ng hudikatura. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Binaliwala lamang ni Senator Laila De Lima ang drug matrix na inilabas ni Pangulong Duterte kaugnay umano ng illegal drug operation sa national o new bilibid person. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. Pinagdududahan ni Senator Laila De Lima ang pinanggalingan ng inilabas na matrix sa umanay illegal drug operations sa New Bilibid Prisons kung saan naroroon ang kanyang pangalan. Sinabi ng dating Justice Secretary na kahit sino ay maaaring gumawa ng ganoong dokumento nang walang basihan. I have never seen also anything like this. Can they not come up with something better, something more professional looking? So scrap paper lang yan, Scrap paper. It belongs to the garbage can. Sa basura lang po ito pwedeng ilagay. Mariin ding itinanggi ni Senator De Lima ang pag-uugnay sa kanya kay dating Pangasinan Governor at ngayon Congressman Amado Espino. Sa katunayan anya, noong Justice Secretary pa siya ay pinakasuhan pa niya si Espino ng murder at pinaimbestigahan dahil sa black sand mining at quarrying. Malinaw rin anya sa Natura Matrix na walang direktang nagtuturo sa kanyang umanay kinalaman sa mga sindikato ng droga. Lahat po ng aro palabas sa pangalan ko. Wala pong tumuturo sa akin dito. 2 o 3 sa nilink sa akin doon ay mga dating katrabaho ko lang. Yung iba po ay hindi maituturing na malapit sa akin o konektado sa akin. Lahat din ng aro, kung mapapansin nyo, ay tumuturo kay Governor Amado Espino. Hiniling din ni Senator De Lima sa Pangulo na tigilan na ang paninira nito sa kanya. So please, Mr. President, I'll be celebrating my birthday this Saturday. I'll be 57 years old. I'm still young. So sana po, dun sa mga matitira ko pang mga taon dito, makabuluhan naman ang aking mga gagawin rather than ito na napipilitan akong sumasagot sa mga kabalastugan na ito. Umaasa naman si Senator Laila De Lima na magiging patas ang Senate Ethics Committee sa pagdinig ng reklamong natanggap nito laban sa kanya. Nanindigan naman ang senadora na sa kabila ng kaliwat ka ng alegasyon ni President Rodrigo Duterte, hindi siya matitinag at mapanghihinaan ng loob. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Hindi na
Oobligahin ang mababang kapulungan ng Kongreso si Senator Laila De Lima na dumalo sa isasagawang pagdinig kaugnay ng umanay paglaganap ng illegal drug operation sa Bilibid sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang Justice Secretary. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Tuloy na ang pagpapatawag ng investigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso sa paglaganap ng sindikato ng droga sa mga pambansang kulungan. Nakasaad sa House Resolution No. 105 na nais ng mga mambabatas na siyasating mabuti ang naiulat na patuloy na operasyon ng dalawang top drug dealers na sina Peter Co at Herbert Colanco sa loob ng NBP. Kabilang din sa titingnan ng komite ang posibleng pananagutan ng mga otoridad, partikular na sa ilalim ng panunungkulan ni dating DOJ Secretary at ngayon ay Senator Laila De Lima. Lahat po ng tao na may kinalalaman doon sa ating pag-iimbestiga ay atin pong iimbitahin. Gayunman, hindi na pipiliting dumalo si De Lima sa naturang pagdinig. Ay hindi naman natin siya pipilitin na dumalo. No? Nasa sa kanya yon, option niya yon dahil meron naman tayong tinatawag na interparliamentary courtesy. At yun ay ibibigay natin. Igagalang po natin yan. Sa ngayon ay wala pang itinatakdang schedule ang lower house kung kailan isasagawa ang pagdinig. Samantala, ipapaubayan na lamang ng House Speaker sa mga kinaukulang komite ang pag-iimbestiga sa ilang mga kongresista na nadadawit sa illegal drug operations. Kabilang narito ang isa sa mga pinangalanan ni Pangulong Duterte na si Pangasinan Representative Amado Espino Jr. Hindi man ibig sabihin na pag nandun yung pangalan mo ay kami dito sa Kongreso, meron kaagad gagawin din na drastic. We have to look into that. Meron naman tayong proper committees para tignan itong problema na ito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nakipag-usap kahapon kay Department of Interior and Local Government Secretary Ismael Mike Sueno ang mag-asawang Odikta na umano'y mga drug lords sa Iloilo City. Pinayuhan ng mga ito na sumuko sa hepe ng pambansang pulisya, ngunit mas pinili ng mga itong dumulog sa DILG. Narito ang hataw na balita ni Leia Ilagan. Iniimbestigahan na ngayon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame ang mag-asawang Melvin at Miriam Odikta. Ang mga ito ay kilala umanong drug lord sa Iloilo City. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Ismael Mike Sueno, nakipag-usap sa kanya kahapon ang mag-asawa at may dala ang mga itong dokumento. Tumanggi naman ang kalihim na magbigay ng detalye ukol rito. May information silang ibinibigay ngayon sa CIDG. They are being investigated by the CIDG with their lawyers, of course. So hintayin na lang natin kung anong sasabihin ng CIDG because doon na ngayon they are being investigated. Itinanggi naman ng abogado na mag-asawang si Attorney Raymond Fortun na may ipipresentang drug matrix ang mag-asawa. Ito'y taliwas na nauna ng media advisory na may bitbit umanong listahan ang mga ito na kung saan kabilang ang ilang senador at congressman na sangkot sa operasyon ng ilegal na droga sa Iloilo. Wala po sila sa listahan ni President Duterte, alam po natin yon. Mga umuugong na involved daw sila sa illegal drugs. Nag-umpisa po yan as early as 3 years ago. Meron pong mga local politics involved. Sige, diretsuhan po ay inuugnay po sila tungkol dun sa mga atake dun sa mayor ng Bacolod City. Ayon pa kay Attorney Fortun, hindi rin ang kanyang kliyente ang tinatawag na Dragon, na kilala ring drug lord sa lalawigan. Aniya, naibansag lang ito kay Miriam dahil ipinanganak ito sa Year of the Dragon. Ang mag-asawang Odikta ay pinayuhan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 at Police Regional Office 6 na sumuko kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, subalit mas pinili ng mga itong makipag-usap kay DILG Secretary Mike Sueno. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At sa iba pang balita, gustong palitan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangalan ng Malacanang Palace.
Sa isang ambush interview, sinabi nito na plano niyang tawagin itong The People's Palace. Sinabi rin ng Pangulo na nais niyang imbitahan balang araw ang mga ordinary citizen, lalo na mga mahihirap na opisyal na tuluyan ng Pangulo ng bansa. Narito ang pahayag ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. And one day I'll invite also everybody. Nandaan lang, itong mga hirap. So I'll invite taga-Tundok, Pandakan muna kung saan yung para makita nila anong palasyo ng tao. Sulit Malacanang Palace, only ko sa People's Palace. Sir, sa teachers na One day I will rename it People's Palace. Iniutos ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang agarang pagbawi sa lahat ng protocol plates ng lahat ng mga mambabatas noong 16th Congress. Ito ay matapos mamataan ng ilang sasakyang gamit ang plakang may numero na 8 sa mga hindi respetadong lugar o nasasangkot sa iligal na gawain. Lahat ng kinauukulan ay inaatasan na agad i-turn over ang mga plaka sa tanggapan ng Office of the Secretary General sa lalong madaling panahon. Nagpadala na ng karagdagang tropa ng militar ang Armed Forces of the Philippines para sa mas pinaigting na operasyon laban sa bandidong Abu Sayyaf Group. Ito ay kasunod ng all-out war na inutos ni Pangulong Duterte laban sa bandidong grupo. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Dumating na sa lalawigan ng Basilan at Sulu ang karagdagang puwersa ng militar na tutulong sa pagtugis sa mga miyembro ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Ang mga ito ay ang Infantry Battalion ng Philippine Army mula sa Luzon, Visayas at mayroon ding galing sa Mindanao. Bukod sa mga sundalo, nagpadala rin ng mga karagdagang kagamitan pandigma ang pamahalaan. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng all-out war laban sa Abu Sayyaf Group matapos nitong malaman na pinugutan ang isa sa mga kidnap victims. So with that order, walang hesitation ng ating armed forces, lagi na dyan sa Western Mindanao Command, na tapusin yung Abu Sayyaf. Ang maganda naman dito, nagpadala naman ng mga tao, additional troops and equipment para sa ating magamit ng ating mga tropa. Ayon sa AFP Western Mindanao Command, aabot sa 10 batalyon ng militar ang kasalukuyang nakadeploy sa lugar para sa isinasagawang operasyon kontra ASG. Bukod sa mga bagong dating na tropa, mayroon pang mga i-deploy na sundalo na madaragdag sa puwersa ng militar upang mas mapalakas ang opensiba at pagpapatrolya. Dahil dito, tiwala ang pamunuan ng AFP na mas mapabibilis ang pagpuksa sa bandidong grupo. Kumbaga, mas madali natin silang makakagilap, mababangga yung kalaban sapagkat mas maraming tropa makakapagpatrol. So, mas malaki ang tsansa na mahit agad natin itong mga grupo ng AFP. Nito lamang nakaraang August 16 ay nakubkob ng militar ang stronghold na kampo ng ASG sa Basilan. Nagkaroon na rin ng maraming engkwentro na ikinasawi ng hindi bababa sa 50 bandido habang 4 ang namatay na mga sundalo mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. 3 ang sugatan matapos na bumangga ang isang bus sa concrete barrier sa Quezon City kaninang madaling araw. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, good morning kuya at sa ating mga kasangbahay. Sugatan ang konduktor at 2 pasahero ng isang pampasaherong bus matapos mabangga ang mga concrete barrier sa bahagi ng EDSA Barangay Bagong Bantay kaninang alas 3 ng madaling araw. Sa inisyal na ulat ng MMDA Traffic Constable, habang nasa yellow lane ng bus na biyahe papuntang Navotas nang biglang sumulpot ang isang taxi sa kanyang dinadaanan, kaya't napakabig ng driver ng bus na si Ronnie Maranyan pakaliwa ang manibela at nabangga nito ang mga barrier. Sa lakas ng impact, nagkapira-piraso mga barrier at natanggal naman ang gulong ng bus. Tumagas din ang krudo ng bus sa kalsada, kaya't nilagyan ito ng lupa ng MMDA Road Management Group para hindi na makadisgrasya sa ibang motorista. Agad namang dinala sa ospital ang mga nasugatan at inaayos na ng mga tauhan ng MMDA Road Management Group ang mga concrete barrier sa pinangyarihan ng aksidente. Mula sa Quezon City, balik sa iyo kuya.
Maraming salamat, Reynante Ponte, live na nagulat mula sa Quezon City. Huli ang dalawang lalaking hinihinalang tulak ng droga sa isinagawang drug operation sa Valenzuela City kagabi. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki, go ahead. Good morning Angela, good morning Kuya at sa lahat ng ating mga kasambahay. Nahuli sa isinagawang drug operation ang magkumpare sa naumano'y tulak ng droga sa Barangay Balangkas. Dito yan sa Valenzuela City, pasado alas 11 kagabi. Kinilala ang mga sospek na sina Ernesto Austero, 37 anyos at si Ronald Recamara, 37 anyos. Ayon kay Valenzuela Chief of Police Ronaldo Mendoza, kilalang malakas magbenta ng droga ang dalawa sa Barangay Balangkas. Sumuko na umano ang mga ito sa Oplan tukhang ng PNP, subalit bumalik din ito sa pagtutulak. Todo tanggi naman ang mga sospek. Anila, bumalik lang sila sa paggamit ng droga, subalit hindi na sila nagbebenta nito. Nakuha ang 5 pakete ng shabu sa mga sospek na aabot ang halaga sa 35,000. Magsisilbi namang babala ito sa iba pang may kinalaman sa droga sa Barangay Balangkas. Ayon kay Chief Mendoza, dagdag pa ng opisyal, magkakaroon pa ng follow-up operation sa Balangkas hanggang sa masugpo nila sa lalong madaling panahon ang droga dito. Kaya naman paalala nito na hanggat maaga pa ay tumigil na ang sino mang may kinalaman sa illegal na gawain. Yan mo ng latest. Balik sa'yo, Angela. Maraming salamat, Maki Libradilla, live na nagulat mula sa Valenzuela City. Umabot na sa mahigit 250 ang bilang ng mga nasawi sa 6.2 magnitude na lindol sa Central Italy noong Miyerkules, ngunit inaasahang patuloy pa itong tataas. Nahihirapan naman ang mga rescuer sa paghahanap ng mga survivor, partikular na sa Amatrice, dahil hindi makadaan ang mga heavy lifting equipment sa masisikip na kalsada na nahaharangan pa ng mga guho. Samantala, isang 10 taong gulang na batang babae naman na natabunan ng isang gumuhong gusali ang nailigtas ng mga rescuer 15 oras matapos ang lindol. Nagpalakpakan ang mga rescuer habang binubuhat ng isang bumbero ang bata palayo sa lugar. Wala pa namang impormasyon ang mga otoridad sa kalagayan ng pamilya ng bata. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito po ang mga dapat ninyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Problema sa matinding trapiko sa Metro Manila, inaasahang masusolusyonan ng bagong buong Interagency Council on Traffic ng Department of Transportation. 6 na mahalagang agenda tapos ng talakayan ng Government at National Democratic Front of the Philippines Peace Panels. Final statement ng dalawang panig inaasahang lalagdaan ngayong araw. Investigasyon sa mahigit 200 kongresista na sangkot sa pork barrel scam tatapusin ng Ombudsman sa susunod na taon. Mahigit 400 inmate sa Binyan City Jail na paglingkuran ng medical mission ng UNTV katuwang ang Members Church of God International bilang bahagi ng ating serbisyong kasambahay. Umaasa ang Department of Transportation na mareresolba na ang matagal na problema sa matinding traffic sa Metro Manila sa pamamagitan ng binuong Interagency Council on Traffic. Ang IACT ay pinagsanib na puwersa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Land Transportation Office o LTO at Metro Manila Development Authority o MMDA na pinangungunahan ng PNP Highway Patrol Group. Ayon kay PNP HPG Director Police Senior Superintendent Antonio Gardiola, siya mismo ang mamumuno sa kanyang mga tauhan sa pagmamando ng trapiko. Puspusa na rin ang kanilang ginagawang paglilinis sa mabuhay lanes upang makabawas sa matinding traffic sa mga pangunahing lansangan kagaya ng EDSA.
Kaugnay po niyan, kasama natin sa linya na ating komunikasyon si PNP HPG Director General Antonio Garjola Jr. Magandang umaga, sir. Good morning, Daniel. Good morning sa inyo. Opo, kasama ko po si Monica Veralio. Sir, paano po ang situation natin ngayon dito doon sa mga areas kagaya po halimbawa na Makati at yung merong iba't ibang mga panuntunan din sa kanila hong pagsasagawa ng traffic, like halimbawa sa kanila ay hindi naman ino-honor yung window doon sa isang maghapon. Ano ho ang atin pong ginagawa ngayong pakikipag-ugnayan dito, sir? Okay. So, ito ay bungad ng pagkakabuo nitong IAC, yung Interagency Council for Traffic ng DOTC, kung saan pinataasan na pamunuan ito na kasama natin dito ang LTO, MMDA, LTFRB. Mag-iisang pwersa, magsasanib kami, mag-iisang pwersa para ng ang ating enforcement ay isa lang ang kumpas natin dyan. Dala nang makikita natin iba-ibang mga pinatutupad na mga balaod sa trapiko. Ang MMDA mayroong pinatutupad, ang LTO, yung Republic Act 4136, likewise yung LTFRB naman yung sa anti-colorum. Minsan nagkakaproblema kasi dyan sa koordinasyon at sa kakulangan sa enforcer sa tao dahil alam natin ang LTO at LTFRB na hindi sapat ang kanilang tao para ipatupad itong kanilang tungkulin. Ang medyo may tao lang dito itong MMDA at sa amin nga. Kaya inabuti ng ating buting Secretary Art Tugadi na pag-isahin sa pamamagitan nitong Interagency Council for Traffic. Ngayon, bilang nautusan itong ating Secretary na pamunuan ito, ang ating plano dito, Daniel, is 2 phases, sa 2 phase ko to gagampanan. Ang unang phase natin, itong matagal na nating problema, EDSA. Yan muna ang yan ko muna ibubuhos ang ating konsentrasyon. EDSA, sinabay ko rito yung mabuhay lanes kung saan itong mabuhay lanes na ito sa buong Metro Manila, meron tayo dyan 17 identified routes. Mga alternate routes yan para maiwasan na ang pagkumpulan natin sa EDSA. Dito sa 17 routes na to, meron ditong 13 kung saan directly makakatulong sa pag-iwas, paggamit sa EDSA. Yan po ay palalabas namin sa traffic advisory. Sa ngayon po naman ay nililinis muna namin sila para pagka na ibigay namin sa publiko ay handa na silang gamitin. Kasi ito pong mabuhay lanes na ito ay kung maalala natin ay ginawa ito nung APEC kung saan para magkaroon ng madadaanan ng ating mga kababayan ay in-identify itong mabuhay lanes. Kaya lang po ang napansin namin dito sa pagkakandak namin ng inspection, ang naging problema dito sa mabuhay lanes ay yung mga illegally parked motor vehicles along the road. Kasi meron tayong mga dadaanan ditong commercial and residential areas. Diyan natin nakita na sa halip na makatulong sa motorista na gagamit ng alternate routes ay lalo silang natatrap o nahihirapan dalangan itong mga illegally parked motor vehicles. Kaya sa ngayon po ay puspusan ng ating pag-operate dyan sa mga buhay lanes na yan para linisin muna natin ang mga illegally parked motor vehicles. Tsaka ang nakita namin pagkukulang doon ay yung signages para hindi maligaw ang ating mga motoristang gagamit nitong alternate routes. So, yan po ay kasalukuyang ginagawa ng ating IAC, ng ating joint agencies na nag-ooperate dyan. Ito po namang EDSA ay ilatag na natin dito yung enforcement natin kung saan ang magsanib din na pwersa bago nga po ito nabuo itong Interagency Council for Traffic ay nagtutulong-tulong na po dyan ang mga tauhan ng High Patrol, MMDA, LTO at LTFRB kung saan na-identify po natin dyan ang EDSA ay may 10 mga choke points kaya dinivide po natin to into 10 sectors. Ngayon po kasalukuyang
ginagampanan ng ating mga tauhan ang pagpatupad sa trapiko dyan, kung saan ang nakikita po kasi natin talagang ang problema ng trapiko hindi lamang po sa volume, pati yung mga structural natin defect. Kaya so habang po itong mga structural defects sa engineering po ay na-identify na it will take a little time. So minabubuti namin yung traffic direction and control lang muna. Mapakilaw lang natin ang volume, ang voluminous vehicle pong dumadaan dito sa EDSA. So yan po ang first phase natin. Kasama po itong mga arterial roads, major roads na nakaka-apekto din sa EDSA o naaapektuhan. Dalawa po yan, nakaka-apekto sa EDSA o naaapektuhan ng EDSA. So yung tatlong areas pong yan ang ating binibigyan muna ng atensyon. Binubuhos natin ang ating attention dyan. So yung po namang katanungan mo kanina, ay pag second phase po natin gagampanin yan dahil iyan po ay sa kabuuhang Metro Manila na po yan kung saan meron tayong 16 na syudad at isang munisipyo. So 17 po lahat yan. Yan po ay kinakailangan po dyan ang mapuspusan at matinding koordinasyon lalo na sa ating mga local government units. Kagaya po ng naibigay mong ehemplo sa Makati, may sarili po kasi silang ordinansa. So bawat syudad pong iyan at munisipyo, may kanila na po silang na imungkaning ordinansa o mga traffic laws nila. Kaya para maisa din lang po magdadialogo po ang DOTR pa sa mga local government executives para maisa po natin ang pagpatupad ng batas trapiko dyan sa mga lugar na yan sa buong Metro Manila. Yan po ay makikita po kasi natin may sarili silang mga local traffic enforcers. Ngayon po naman sa banda po naman ng police ay yung mga local police stations, meron naman po silang traffic divisions. So kagaya po nitong ginawa natin pag-integrate nitong iba-ibang ahensya, ganun din po ang gagawin natin dyan. Doon lang po sa mga major roads na nakaka-apekto sa kanilang lugar din sa 17 areas na yan. Sir, so mag-identify Will that mean po ba na magpapatupad na din kayo ng one ticketing system, sir? Isa po yan. Isa pong mungkayan na ating pag-uusapan kasi kinakailangan po talaga yan. Dala ng, kung mapapansin natin ngayon sa kasalukuyan, kanya-kanyang ticketing system ang pinapatupad. Although, yung Metro Manila Council, composed po ito ng mga mayors of Metro Manila, nagkaroon na po ng existing one ticketing system sila through the MMDA po. So pagka po nag-phase, sir, pag nag-phase 2 na po tayo, maa-apply po ang one ticketing system. At ano pong gagamitin ninyong pan-ticket, sir? Sa LTO po ba, MMDA? Ang mangyayari po siguro dyan sa pag-abuo natin ng technical working group para ma-address yung mga legal matters na yan, kung anuhin po natin, mas minamabuti natin yung sa LTO kasi yun po ang Republic Act po kasi yan, yung anong yan. Saka po, mas mabibigat ang penalidad yan. Kaya lang po, kaya nagpatupad ng mga ordinansa yung ating mga local executives, local government units, dahil nang meron mga peculiar situation kung saan hindi nakapalakip doon sa Republic Act 4136. Yun po ay kaya sila nagawa ng kanilang ordinansa. Pero kung sa pagpapatupad po para maramdaman ng mga erring motorists, yung mga violators, ang sakit ng violation na kanilang ginagawa, yung Republic Act 4136 ang maganda pong ipatupad yung sa LTO. Kaya lang po dito, kagaya niyan, si Anticolorum sa LTFRB. So, we will marry all these authorities po kung kayang pag-isahin in a system na hindi po naman magre-repeal ng law, hindi po naman hindi po naman siguro magbabago ng ordinansang ganon. Yung pag-iisahin lang po into one. Sir, ano po ang timeline po natin dito para maipatupad na po yung phase 2, sir?
Siguro po immediately after nakapag-conduct na po tayo ng dialogue sa mga local executives, kung saan magkaroon na po tayong isang direction, we will be needing their utmost cooperation po sa bagay na ito. Kasi mahirap pong ipatupad natin kaagad ito. Yes. Baka po tayo magkaroon ng conflict sa mga local government units. Sir, Kaya Opo. Will that mean po ba na kung sakali po na maipatupad na to sa phase 2, ang mga magmamando na lang po ng traffic ay mga highway patrol group at hindi na po hindi na po makikisali yung mga nasa local government at maging ang MMDA? Kayo na po mismo sa HPG ang mismong tatao po sa traffic? hindi po, hindi kakayanin kasi may kakulangan din po tayo sa tao. Ang ano lang po dito, magkaroon ng isang chain. Magkaroon ng isang chain of command, magkaroon ng isang enforcement na susundin natin para po ay maganda ang kumpas ng ating pagmando ng trapiko. So, yan pong mga local enforcers po ay ating bubuuhin din po sila. Yung local enforcers ng local government unit saka yung local police pong may traffic divisions nila on identified major routes lang po. Kasi hindi po ibig sabihin sasaklawin natin lahat yung kinasasakupan ng isang syudad o isang munisipyo. Pag-identify po tayo dyan ng mga major roads din na malaki din na apekto sa trapiko. So yan po ay pag i-integrate din po natin ang enforcement natin dyan, ang enforcement system po natin dyan, i-educate din po natin sila kasi kalakip po nitong pag-integrate ng mga enforcers, bibigyan po natin sila ng training para at least kailangan po kasi natin disiplinado ang mga enforcers. Sir, kayo po ba'y magpo-propose pa din po ng window hour or gusto nyo na pong alisin po yung window hour, sir? Yan po ay kung ano man po ang kalabasan sa ating mga dialogo, kung ano po ang nararapat o nababagay sa kanilang lugar, yan po ang ating ipatutupad kung may window, kailangan ng window time or ano po. Mapag-uusapan po yan sa pamamagitan nitong mga dialogo natin. Sir, ang implementation po ba natin ay pwedeng magkaroon ng katuparan bago matapos ang buwan ng September? At pipilitin po natin umabot sa ganung buwan po na makausap na yung mga local executives at yung mga kinauukulan po natin diyan lalo pag para doon sa second phase natin. Ito po naman first phase po ay kasalukuyan. In fact, ngayong umaga po ang gagawin po ng Interagency Council nito ngayong umaga ay i-inventory ko po yung mga enforcement assets ng MMDA, LTO dito po sa Camp Crame. Titingnan po natin ang kapabilidad nitong ating integrated agencies po, kagaya ng aming mobility. Yung mobile cars, kung ilan po yan, yung motorcycles na gagamitin, radio communication, para po pag inisa natin sila, may isa lang na command tayo at identify natin kung ano ang mga deployable resources natin. Sir, meron na po ba kayong schedule with the local government executives para po sa pagpupulong po ninyo? Sa wala pa po tayo niyan. Kaya lang itong kahapon po sa Senate po na pag-alaman po natin na si Chairwoman Senator Grace po ay ipapatawag yung local chief executives ng Metro Manila para tungkol po naman yun doon sa drafting of the emergency bill on the emergency powers that will be granted to the President. So, magkakaroon po ng Senate hearing, may imbita po ng ating Senate yung mga local executives together with the officials of the DOTR. So siguro po from there, magkakaroon na ng initial idea yung ating mga local executives on ang mga kailangan bigyan ng pansin. So siguro after that po, magkakaroon na tayo ng yung iisa-isahin po namin siguro ang different local government units dito sa Metro Manila. Sir, ilan pong buwan ang tinitignan ninyong pataan para po makaramdam ang taong bayan ng pagluwag ng daloy ng traffic, sir? Kung maganda po ang kalabasan ng koordinasyon at kooperasyon
sa lalong madaling panahon po, sa palagay ko po, magkakaroon ng resulta ito. Ang hinihiling lang po natin ay mag-cooperate ang itong interagency itong ating local government units para po magkaisa ng ang importante po kasi yung kampay na yung kumpas na sinasabi natin, iisa lang para coordinated, integrated para magkaroon po magandang resulta. Kasi interconnected po kasi yan ating Yes. interconnected po yung problema yan. Hindi lang ibig sabihin na sa lugar mo maganda yung batas trapiko mo doon, pero ang hindi mo nararamdaman, nakaka-apekto ka sa kapit syudad mo o kapit artery roads mo dyan. Kaya pag na-integrate po yan, siguro may mga part dyan na magsasakripisyo din talaga ng may mga rerouting siguro, may mga change of route siguro to loosen the type ng interconnecting roads natin po. Alright. Sir, maraming salamat po sa panahon pinagkaloob niyo sa amin. Wish you good luck, sir. Looking forward sa improvement po ng ating traffic. Opo, salamat po Daniel and Monica. Good morning po sa inyo. Good morning po. Si Police Senior Superintendent Antonio Guardiola Jr., ang Acting Director po ng PNP Highway Patrol Group. Samantala, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko ngayong Biyernes ng umaga. Ayan na. Unahin na po natin ang mga dadako dyan sa Baclaran. Ang nakikita po ninyo sa inyong screen ay ang papuntang Maynila. At talagang mukhang kailangang habaan ang pasensya ng ating mga kasambahay. Oo nga kuya, moderate to heavy na ang sitwasyon ng trapiko. Ang kabilang side naman po, ito yung mga papunta sa Coastal Road, ay ito bahagyang mas mabilis po ang takbo ng mga sasakyan, light to moderate. Silipin din po natin ang sitwasyon sa may Letre Malabon. Sa mga papunta po sa monumento, ito po ay asahang magiging mas mabilis ang takbo ng mga sasakyan, light pa po. Samantalang sa mga papunta naman sa C4 ay parehas din ang sitwasyon. Wala pa pong problema, light pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantala, silipin din natin ang Quiapo, Maynila. Ang nakikita po ninyo sa inyong screen ay papunta sa Loton. Ito ay wala ring magiging problema ang ating mga kasambahay, light to moderate. Samantalang ang kabilang side, mga papunta naman sa Espanya, ay parehas din po ang inyong dadatnan, light to moderate ang sitwasyon ng traffic. Ngayon naman, silipin natin ang EDSA Balintawak. Sa mga patungo po sa monumento, wala pa rin pong magiging problema sa oras na ito. Light pa po ang sitwasyon ng trapiko. Samantalang sa mga papunta naman sa Muñoz, bahagyang may konting build-up po, light to moderate ang situation ng traffic. Puntahan naman natin ang EDSA Guadalupe. Ang nakikita nyo po sa inyong screen ay ang Guadalupe going to Shaw Boulevard. Dito po ay magiging mabilis rin po ang inyong pagbiyahe. Moderate pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga Orense, papunta naman sa Ayala, nako, medyo may build up na po sa area na yan. At asahang heavy na po ang sitwasyon ng trapiko. Sa bandang Recto Avenue naman sa Maynila, ang nakikita nyo po sa inyong left side ng inyong mga screen, ito po yung papunta sa Divisoria, mukhang magiging maayos at mabilis naman ang inyong pagbiyahe, moderate to o light to moderate pa ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa kabilang side naman po, yung mga papunta sa Recto ay parehas din na sitwasyon, light to moderate. Yan po muna ang latest traffic update sa oras na ito. Sa ibang balita, target ng pamahalaan at ng National Democratic Front of the Philippines na mabuo sa susunod na 2 buwan ng mga probisyon para sa general amnesty ng mga political prisoner. Narito ang hataw na balita ni Marge Navarro. Magsisimula ng pag-aralan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP ang mga probisyon ng ipagkakaloob na amnestiya at ng ipatutupad na indefinite ceasefire. Batay sa napag-usapan sa peace talks sa Oslo, Norway, sakop ng amnestiya ang lahat ng bilanggo na hawak ng magkabilang panig. Inaasahang agad itong maisa sa katuparan, oras na mapagtibay ang pinal na Comprehensive Agreement on End of Hostilities and Disposition of Forces. Pagdating doon sa Comprehensive Peace Agreement at
tapos na rin yung ceasefire kasi magkakaroon na ng amnesty. Hindi na kailangan mag-underground dahil lahat yan will be covered by the amnesty. By the general amnesty. We will recommend to the President the issuance of a amnesty To all those prisoners and detainees as submitted by the NDF. Samantala, nagkasundo naman ang magkabilang panig na magkaroon ng indefinite ceasefire hanggang sa maisapinal na ang kasunduan. Ito ng comprehensive ceasefire and amnesty. Lahat ng mga combatants on both sides ay mabibigyan ng amnesty. Target ng peace panels na mabuo ang ilalamang probisyon ng comprehensive agreement sa susunod na 2 buwan na inaasahang mapagtitibay sa muling pagbubukas ng usapan. Ikinatuwa naman ni Government Peace Panel Chair Silvestre Bello III ang mabilis na takbo ng kasunduan kaugnay sa 2 pinakasensitibong parte ng negosasyon. It means na nagkaroon kami ng consensus. Nagkaroon kami ng consensus and understanding from both sides. Our positions which turn out not to be very different from each other. Marge Navarro, UNTV News and Rescue, Philippines. Naging mabilis naman ang takbo ng unang bahagi ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at communist rebels sa Oslo, Norway. Inaasahang lalagdaan na ang final statement ng magkabilang panig ngayong araw. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Natapos ng talakayin kahapon ng Peace Panel ng Pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines ang mahahalagang puntong isusulong para sa kabuuan ng peace process sa pagitan ng dalawang panig. Mula sa naunang 5 agenda na target mapagkasunduan sa peace negotiations ay nadagdagan ito ng isa. Kabilang sa nasa original agenda ay ang pagpapatibay sa mga nauna ng pinirmahang kasunduan ng dalawang panig, reconstitution o muling pagbuhay sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG, pagpapabili sa proseso ng usapang pangkapayapaan, amnestiya para sa mga political prisoner at ang tigil putukan. Nadagdag naman dito ang pagbuo ng Joint Monitoring Committee o JMC. The committee that monitors the implementation of CARIG, which is the Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law. Taliwas sa inaasahan ay naging mabilis ang pag-usad ng unang bahagi ng peace talks at ngayong araw ay inaasahang pipirmahan na ng GPH at NDFP peace panels ang kanilang final statement. Ayon kay Chief Government Peace Negotiator Secretary Silvestre Bello III, ang mabilis na proseso ay dahil sa halos magkaparehong pananaw ng dalawang panig sa mga isyong napag-usapan. There is a drafting committee, both from the NDF and from our side, that will finalize a joint statement and this draft will be approved by the panel this afternoon, and if we can approve that this afternoon, tomorrow at 9 o'clock we'll be the signing of a final joint statement between our government and the NDF. Inaasahang sa ikalawang linggo ng Oktubre o Nobyembre ay muling magpupulong ang GPH at NDFP peace panels para sa ikalawang bahagi ng usapang pangkapayapaan. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Tatapusin ng Ombudsman ang pag-iimbestiga sa mahigit 200 mga kongresista na sangkot sa pork barrel scam sa taong 2017. Narito ang hataw na balita ni Monokson. Marami pang mga nakabinbin na reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa mahigit 200 mga kongresista na sangkot sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Ayon kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, target nila na matapos ang lahat ng investigasyon sa lahat ng mga sangkot na kongresista sa katapusan ng taong 2017. Sa kabuuan, mayroong 240 na mga dati at kasalukuyang mambabatas ang posibleng maharap sa kasong graft kung makakita ang ombudsman ng probable cause sa kanilang investigasyon. Lahat ng mga naturang reklamo sa ombudsman ay may kinalaman sa mga kaso ni Janet Lim Napoles na umano'y utak ng PDAF scam. Tumanggi namang magbigay ng komentaryo si Ombudsman Carpio Morales sa plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling bisitahin ang PDAF cases ni Napoles. I don't know what he means revisiting of the Napoles case. Hindi natin alam. To us, that's vague. So, no comment.
We're not worried because what we did was what we think is in accordance with law. Itinanggi rin ng ombudsman ang aligasyon na sinasala nila ang mga kaalyado ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino sa kanilang mga investigasyon. We decide which case should first be investigated. We do it in accordance with the amount. The higher the amount, the priority is to investigate these big amounts involved in the PDAF. Samantala, hindi rin nagbigay ng pahayag si Morales kaugnay sa suhestyon ng Commission on Human Rights na tumulong ang ombudsman sa investigasyon sa mga opisyal na sangkot sa illegal drugs. Mon Hocson, UNTV News and Rescue. Weather tayo mula kay Tata Ray ng UNTV Weather Center. Tata Ray. Yes, kuya. Agabi, lakas ulan ha? Opo, kuya. Medyo malakas po yung habagat natin. Medyo may impluensya itong bagyong si Dindo na nakakahatak nitong habagat natin. Kuya. Nasaan na ba yan si Dindo? Nasa east po siya ng Itbayat, kuya. Pero ayon sa pag-asa, by tomorrow afternoon, possible na lumabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility at papunta po siya ng Japan, kuya. So talagang meron pa rin yan daladalang pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Pilipinas. Opo, may hatak yung habagat ang pinaka nakaka-apekto po sa atin, kuya. Kamusta ang tinanong ko kasi si Alexa tinanong ko siya, sabi ko, how's the weather today in Baguio, Alexa? Alam na niya ang Baguio. Oo, sabi niya sa akin 60 degrees Fahrenheit. Mababa yun, no? Ilan ba yun, Ray? Pag sa Celsius po, kuya, mga di-divide po yun ng mga 1.5, mga ganun po, kuya. So, ilan ngayon ang mga Baguio po, kuya, naglalaro lang po ang temperature natin. Maabot po ng mga 16 to 23 po dyan. Oh, ang lamig. Pero tumo 23 pa. Okay, Apo. 16. Pag madaling araw, Ray, yung 16. Yung mga ganun, mga 5, 6, mga ganun. Morning. Hanggang 4 a.m., mga ganun. Kanina umaga dito sa Metro, ilan ang temperature? Sa Metro, medyo malinsangan po, yung 5 a.m. natin, lowest na po to, nasa 26.4 degrees Celsius po tayo. Init pa rin. Pero umuulan Oo nga po, kuya. Kahit umulan, kuya. Kanina papasok ako, umulan Kanina. Mga alas 4 pasado. May binabanggit po ang pag-asa, kuya, kung ang nagkakaroon po tayo ng posibleng ma-develop itong La Nina natin. So, yung temperature natin sa Western Pacific, kung saan nandun po ang Pilipinas, mas higher kung ikukumpara po doon sa mga normal na climate po natin. At kaya nga po tayo nagkakaroon ng mas maraming mga pag-ulan, kuya. Ganun po ang tawag nila weak La Nina. Opo, kuya. Pero ito yung mga next month pa iiral, pero as of now talagang parang nag-uumpisa na po yung ating temperature. Sige, bigay mo sa amin ang kabuuang ulat ng ating panahon. Darito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong pinakadistansya nitong bagyong si Dindo ay nasa 965 km east-northeast po yan ng Itbayat, Batanes. Taglayang lakas ng hangin na 160 km per hour. At yung pagbugso ay abot na po sa 195 kph. Kumikilos po ito pa east-northeast sa bilis po na 7 kilometro kada oras. May bagya nga po itong impluensya dyan sa may habagat o yung southwest monsoon na nakaka-apekto naman po ngayon dyan sa may western section ng Luzon. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Metro Manila, kasama na rin po ang mga lawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, yung pong area ng Central Luzon, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, hanggang dyan po sa may area ng Ilocos Region, ay makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. The rest of Luzon, expect po natin, may mga chance naman na magkakaroon ng biglaang mga pagulan o yung thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Ganyan din po sa may area ng Puerto Princesa City sa Palawan. Sa Tuigaraw, 34 at sa Baguio, 16 to 22 degrees Celsius. Ang area po ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies, magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagpulog. Sa Iloilo City at Tacloban City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Metro Cebu hanggang 34 degrees Celsius. Yung Mindanao po ay makakaranas din ng fair weather, pero mas malaki po ang tsansa na sa hapon at gabi makakaranas po ng mga pagulan, pagkidlat at pagpulog.
Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Metro Davao. Pero sa Zamboanga City hanggang 31 degrees Celsius, kung saan mas malaki ang tsansa po na magkaroon ng mga pag-ulan sa lugar nito. Samantala, alamin po natin ang lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin dyan sa may area ng Seoul, South Korea. Meron pong mahinang mga pag-ulan with a maximum temperature na 29 degrees Celsius. At sa may area po ng Tokyo, Japan, ay maaari pong magkaroon ng mga thunderstorms, 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Ganyan din po halos ang lagay ng panahon sa may area ng Taipei, Taiwan, kung saan ang maximum temperature na maaari po umabot sa 33 degrees Celsius. Sa Beijing, China, ay medyo malamig po dyan dahil nasa 18 to 30 degrees Celsius ang posible pong makita ng temperatura ngayong araw. Partly cloudy lang po, ibig sabihin hindi po masyadong ulan sa lugar na yan. Sa Hong Kong, China naman ay maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, pero may mga thunderstorms sa lugar po na yan. Sa Bangkok, Thailand ay medyo maalinsangan pa rin po hanggang 35 degrees Celsius ang maximum temperature with rain showers and thunderstorms. Sa Hanoi, Vietnam ay maaari pong umabot ng 36 degrees Celsius ang maximum temperature, partly cloudy at meron pong mga pag-ulan. Same weather po halos sa may area po ng Ho Chi Minh, Vietnam at maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius naman ang maximum temperature. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, meron pong bahagyang maulap na papaw-rain with rain showers at ang maximum temperature naman 34 degrees Celsius. At sa Singapore ay maganda po ang lagay ng panahon, bahagyang maulap lamang at ang temperature ay maaari pong umabot ng 33 degrees Celsius. Jakarta, Indonesia, 34 degrees Celsius ang maaari pong maabot na temperatura ngayong araw, pero meron pong mahinang mga pagulan sa lugar po niya. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:43 a.m. atin naman pong sunset, 6:12 p.m. Yan ang ating mulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo, mula sa ating UNTV Weather Center. Na raang inmates ng Binyan City Jail sa lalawigan ng Laguna ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International na bahagi pa rin ng ating serbisyong kasangbahay. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Culubo. Nangunguna ang Binyan City Jail sa may pinakamasikip na kulungan sa lalawigan ng Laguna. Mayroon lamang itong 4 na selda kung saan nagsisiksika ng nasa 557 inmates. Karamihan sa mga nakakulong dito ay may kinalaman sa illegal drugs at dahil sa maliit ang espasyo para sa daan-daang preso, hindi maiwasan na magkahawaan ng sakit ang iba. Marami rin sa kanila ang walang pampagamot dahil hindi na rin nadadalaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman noong Miyerkules ay minabuti ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International, na magsagawa ng libreng medical mission sa lugar upang mamonitor ang kulungan ng mga inmate. Sa BGMP kasi kailangan natin mga mapagtuunan din mga health ng ating mga inmate para matingnan natin kung meron silang mga sakit at ang mga nararamdaman para matulungan din po natin sila. Isa sa mga nagpakonsulta si Alan, hindi niya tunay na pangalan. Matagal na siyang mayroong asthma at sakit sa baga. Nagpapasalamat po ako gawa ng kahit paano pinunta kami rito at para malunasan yung aming mga nararamdaman. Umabot sa mahigit 450 ang napaglingkuran sa iba't ibang serbisyong medikal. Kabilang dito ang free medical at dental consultation, chest x-ray, ECG, optical at consultation. Nagbigay din ng libreng salamin at libreng gamot. Nagpapasalamat po sa mga tumitingin dito. Sigurado na supportan po kami sa gamot po. Bukod sa MCGI, katulong din ng UNTV ang mga butihing doktor mula sa Philippine Medical Association ng Laguna Chapter. Nagpapasalamat naman ang pamunuan ng Binyan City Jail sa serbisyong kasangbahay ng UNTV. Maganda po, very overwhelmed po kami sa pagdating po ng grupo ninyo. At kompleto po yung mga gamit, marami pong doktor na nandyan at para mas mapabilis po yung pag-check up sa ating inmate. And isa pong malaking bagay na pasalamat talaga namin na matingnan po yung aming mga kliyente dito sa Binyan City Jail po. Kay Brother Eli sa Kuya Daniel, maraming salamat po sa medical
unlock nyo sa aming healing na medical mission sa Binyan City Jail po. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. Para naman po sa ating serbisyong kasambahay pa rin, update naman tayo sa ating libreng sakay mula kay Melvin Arbo. Live. Melvin, saan ka na? Good morning, Kuya! Good morning po sa ating mga kasangbahay all over the world. At ito nga po ang ating update mula po dito sa Libreng Sakay. Tayo po ngayon ay nandito na sa may bandang Estrella. Northbound na po ang ating direksyon. Papunta na po tayo ng Monumento area na kung saan, Kuya, nakapagsakay na po tayo ng a total of 165 na mga pasahero. Kahapon po, nakapagsakay po tayo ng kabuang bilang na 205 na mga pasahero naman. Kaya itong bilang po natin ito, 165, Kuya, madadagdagan pa po ito dahil nandito pa lamang po tayo sa may bandang Estrella. Papunta pa po tayo ng Monumento at marami pa tayo may sasakay ng mga pasahero along the way. All the way po dyan sa may bandang Monumento area. At itong ating mga naisakay kanina, Kuya, ay mula po dyan sa Baclaran Coastal ay naiatid na po natin ang marami sa kanila na mga nagsisipagtrabaho dyan sa mga opisina na sa kabaan po ng Ayala. At ito po, meron pang ilang mga naiwan po dito na gusto po nilang bumati sa inyo, Kuya. Bati po tayong lahat, Kuya. Anong ating bati? 1, 2, ready, go! Yan, ang bati po ng ating mga natira pang pasahero sa inyo, Kuya. At syempre, atid po sa atin to ng UNTV sa pagkikipagtulungan ni Brother Ellis Soriano ng Ang Dating Daan. At syempre po, isa ito sa pioneered na public service ng UNTV natin din sa atin ni Kuya Daniel Rason. Araw-araw po ito, Monday to Friday, mula Monumento going to Baclaran, Baclaran to Monumento. Walang ibang layon kundi magsakay ng libre ng mga kababayan po nating commuters para sa gayon makatipid sa kanilang mga balik po sa inyo. Maraming salamat, Melvin Arbo. Mukhang hindi ka nagpapaalmusal. Yan, mula po dyan sa ating libreng sakay bus. Para naman sa ating sports balita, kasama natin si Rina Villamor. Ay, nako, Aling Rina. Ano ang balita? Ay, Kuya, excited na ba kayo? Kasi 3 days to go na lamang, magsisimula na itong UNTV Cup Season 5 natin. After 5 months ng pag-aantay dahil yung last season natin natapos nung mid-March. At, 13 teams. Mukhang pursahan to ngayong itong season na to. Ang dami daw bago sa bawat kupunan na. Yung sinasabi nila sa akin, lahat daw sila malalakas talaga. Lahat competitive daw sila. Medyo mabigat ang laban ngayon. Mukhang ibang ngayon. Marami ako narinig sa report ng mga dating PBA players. Ex-pro, yes. Oo, maglalaro. Kahit yung mga nakasama ko na before sa Collegiate League, nakikita ko sila sa lineup ngayon. So natutuwa ako na makakasama sila dito. Exciting. Yes, susunod si Rina. Lalaban Pwede ba? Wala bang Women's Cup? Laban natin. Wala bang Women's Cup? Oo, ano nangyari dun sa Kuya? Exhibition game nyo nila, Kong, Erin. Exhibition kami. Sa All-Star daw sila, Monica. Sa All-Star daw sila lalaro. Sige, mga natin. Sa oldies but goodies. Sino-sino dyan? Si Manong Joe Castigador. Yan, Sir Jerry Panghula. Ay, may sabi niya na. Hindi pa makatakbo. Sir Jerry Panghula. Si Erin Tanyada. Yan, si Lakay Rolly Gonzalo. Si Flor Perez. Ayan, mga nasa seniors. Pwede. Diba? Tapos, sino pa ba yung mga dyan? Mga kabatch Sila kay daw, Kuya. Kasama sila. Tsaka si Flor. Si Diego. Pwede na yan. Pero dati, di ba, Kuya, nakalaban nyo na yung mga ex-PBA pro, di ba? Oo, di ba? Pinagbabalya namin. Wala, hindi ka pag nakita mo kami, hindi kami makaabot. Hindi nakakapit ka na lang doon sa Sasama daw si Rene Jose, tsaka si Friendly Nikki. Anong pangalan ng team nyo?
Ano, yan ang tinatawag na gouty oldies. Okay. Gouty talaga, Dalawa, kuya. mili ka. Team Half court lang Alaksan daw, kuya. o... Pwede kami doon, di ba? Team lang daw Alaksan at lalaruin saka... Gouty oldies. Oh, meron pa ano yung isa, meron pang... may pamahid na isa. Ano to? Pau? Pang-liniment ba to? may isa pa. Kating ko. Ay, hindi. Ano? Ba naman yung kating ko eh. Ano ba, Mike? Meron yung pampalis. Bengay. Bengay. So, dalawang klase yan. Grupong Alaksan or Bengay. Yan. Parang hindi maganda yung Bengay ko yan. Iba yung dati. Bengay. Hindi maganda ko yan. Ano yun? Alaksan na. Panggamot din sa ano yun? Sa sakit ng... Team Thunders. Pwede din, di ba? Oo, di ba? Oo, diba? Instant Maganda dating, di ba? Thunders. Thunders, diba? Oo, pwede. Kaya lang iba spelling mo, hindi pronunciation eh. HU. Hindi thunders, iba eh. Thunders. T-A-N eh. Thunders. Di ba? Oo, kuya. Thunder number 1, Erin Danyada. Abangan ko yan, kuya. Gusto ko Thunder yan number ma-cover. 2. Pwede. Tapos, kukunin nating referee. Sino? Thunder din? Syempre, yung hindi na rin makatakbo. Sino? Ay, di, hanap tayo na ano, pwede si Kahanding. Sinong coach? Coach natin, yung crucial mga... yan. Si Direk Lito daw nagbo-volunteer. Team Thunder talaga. Pwede. Oo. Marami. Pati nga pati mga water boy natin. Oo, dapat. Diba? Oo. Dapat magkakabatch. Dami yan. Isa ulma. Kala mo pero coach namin si Ramon Fernandez. Pwede. Dating PBA player na. PBA player, di ba? Alam ko favorite ng nanay ko yan eh. Assistant coach si Philip Cesar. Jaworski? Jawo? Hindi, si Philip Cesar. Si Philip Cesar. Hindi pwedeng pagsamahin si Philip, hindi pwedeng pagsamahin si Fernandez at saka si Jaworski. Magkaaway yun eh. Oo, Crispa Toyota, tama. Yung parehong Toyota yun. Mali pa. Pambira. Kuya, Si Fernandez. bata pa ako, hindi ko kabatch Si Fernandez at saka si Fernandez at saka si Jaworski. Parehong Toyota yun. Si Philip Cesar ang Crispa. Naririnig ko lang Ay, kasi sa nanay kamakailan ko yan. Pumanaw na si Baby Dalupan. Yes. Siya yung isa yung nag-coach ng Crispa at nagpapanalo sa Crispa sa maraming laban nila. Naririnig ko yung matinding rivalry nila, kuya. Tsaka si Atoy ko, tsaka si Jaworski, magkaaway din yan dati. Si Jawon, hanggang ngayon naman yata. Di pa rin okay. Issue yan, issue. Silang dalawa yung nagpapatidan dati. Kasi kuya, di ba dati, sabi nila, nung mga panahong nauna, nauna ha, puso ang balyahan talaga. Hindi ka magaling na basketball player pag hindi ka magaling magbalya. Akala mo ako, naglaro ako ng basketball, ang pinanonood ko palagi, yung dalawa na yan, Crispa at saka Toyota. Lahat na natutunan kong laro kay Jaworski. Lahat ng kagulangan natutunan ko. Kuya, ang sinasabi pa daw nilang isang difference ngayon, no? Yung mga dating manlalaro, they play with pride talaga. Yung iba kasi ngayon sa collegiate league, di ba? Nakukuha na sila ng... Totoo yan. Alam mo na. Kasi iba, noon talaga team ang susundan mo. with pride. Team talaga noon. Kaya ako noon, sinabi ko naman kay Atoy ko, sorry Atoy talagang ako, ano ako talaga, Toyota ako talaga. Oo. Kaya nga kinakantsawan niya ako. Kaya pala hindi ka makashoot sa free throw. Sabi niya. Kasi free throw mo, free throw ni Jaworski. Hindi ba siya magaling sa free throw kaya? Hindi. Yung style ng free throw ko kasi, parang free throw ni Jaworski. Siya, iba free throw ni Atoy ko. Pero yan si Atoy ko, talagang alaskador din yan. Titira yan sa malayo. Shoot. Papati din siya ni Jaworski. Di masus. Nakatihaya siyang ganun. Pumapasok pa rin. Tapos sasabihin niya kay Jaworski, gaganyan yan. Gaganyan yan. Kaya pala galit na galit. Kala mo. Kala mo yung dalawa na yan. Bagay
Pagbatiin ko kaya itong dalawa na to. Bakit hindi? Sige nga kuya, pagsamahin mo sila. Bakit hindi sila pagsamahin? Dapat pagbati-batiin yan si Fernandez, si Jaworski, si Atoy ko. Matatanda na tayo eh. Pero si Fernandez naglaro na sa atin, no? Oo, naglaro na si Mon. Naglaro na si Fernandez, yes. Si Mon Fernandez. Si Robert Baka ito pala yung, ano ba itong laro natin na to? Matagal na. Oo, kalaro yung Iba pa yung shorts noon, no? Sobrang ikli. Ay, hindi ang shorts noon. Paiksi Alam mo, yan. shorts noon may pad dito sa gilid. Bakit? Dito sa Baka tumama para sila. pagka nagbabanggaan, Oo. kaya lang maiksi talaga yung shorts noon tapos masikip. Oo nga. Yun yung uso Pero may dati. pad dito sa magkabilang side na ganito. May padding yan. So, ganun pala talaga ang balyahan dati. Matindi. Tsaka Alam mo, fitted ayaw ata kausap to eh. Dapat Pagkausap- Monica, manood ka ng game. Pagkausap kita, feeling ko parang ang tanda-tanda ako. Oh. Kasi kuya, Ay, laro namin, All-Star. Tsaka yung Legend. Ito yun. Kalaban namin yung Ayan, Legend. Ay, si Atoy ko. Ayun kami, naglalaro kami. nasan ka dyan kuya? Anong number mo kuya? Si Nasan Coach ka? Ronnie pa Ayun, yan. ayun, nakita mo, nanulak ako. Nakita mo ako? Kala ko na. Yun lang ang ginawa ko dyan. Nanulak. Kala mo ba? Sabi ko, kaedad ko lang Sino ang kuya nanalo dito sa larong to? Syempre sila. Alam mo ba kung gaano ang lamang nila? Isa lang. 1 point? Oo. Aba? Syempre, nakakaya naman eh. One of the best games yan. Nakakaya naman kung matatalo sila, di ba? Kaya pagbigyan na natin. 1 point lead. Hindi, pero talagang talo kami. Lalaki ba naman ng mga yun? Kahit na mga may edad na, syempre. Tapos Ronnie, nagko-coach pa si Ronnie Magsano. Coach Ronnie Kita mo yun, si Freddy Hubalde. Tapos si Yoyong Martires. Ayun, si Ed Cordero. Si Ed Cordero, lakas pang bumanat ni Ed Cordero. Kasama niyo pala si Sir Seb. Si Seb naglaro. Ayun, sa likod. Pagulong-gulong. Di ba? Kalaban nyo, ha? Si Hubalde, nakita mo. Ayan, yan. Talaga, yan yung laro namin noon. Si Cordillera. Lalakas pa niyan sila Cordillera. Gagaling niya. Kala mo. Syempre, hindi papatalo yung mga yan. Si Sanders. Malakas. Yan yung laro namin sa Araneta Coliseum. Sana maulit yan. Well, Panoorin mo. Nanonood ako. Wala ayaw na ninatoy ko eh. Bakit? Masakit na tuhod. Ayaw na makipaglaro. Bibisto na may gouty arthritis. Thunder na. Sige na, Rina. Magbalita ka na ba? Mag-alas 8 na. Baka mamaya, batuhin tayo ni Atoy ko dito. Baka naririnig ka nun. Ako, tulog pa yan. Napuyat kagabi dun sa Atoys. Kasi sa Atoys, siya eh. Nagsiserve yan dun sa Atoys eh. Talaga? Kala mo sipag niyan. Nagwe-waiter yan doon sa Atoys. Tangkad niya. Sa kanya yung sa kanya yung sa Metro restaurant Walk. na yan. Sa Metro Walk. Yan, kaya yung mga mahilig sa basketball nung araw doon pumupunta para maalala nila. Eto, papuntahin mo nga to doon sa Atoys. Oo nga, sasama kita Monica. Sa Metro Walk. Ayaw kausap to pag ganito. Sumama ka kasi sa Monday, manood Nagmumukha ka. ako. Gusto pag-usapan natin martial law? May alam akong konti sa martial law, kuya. Pero mga bang... Ikaw may alam ka lang sa martial law. Ako nakulong ako ng martial law. Akala mo bang inabot ako ng curfew? Noong mga panahon yun? Talaga? Ba't kayo inabot, kuya? Nagdamo nga kami. Damo? Anong damo? Ikaw, iba na nagdamo. Yan ang mahirap kasi sa inyo mga kabataan ngayon. Diba kasi naisip ko pag damo-damo? Pag sinabi mo nagdamo, iba iniisip mo. Kaya nga medyo na-taken na back kami, ha? Oo. Naggapas, yung ba ibig sabihin ng nagdamo? Iba yung gapas sa pala yun Sa eh. palay. Nagdamo kami, naghawa ng damo, nagtabas ng damo. Nagtabas ng damo. Yun. Kayo mga nyo, kasi mga salita ng kabataan ngayon, nagbabato ka ba? Ganun, mga ganun. Nakakatawa din, kuya. Diba? Yung mga, tapos meron, ewan ko, ang hirap kausap ng mga kabataan ngayon, parang medyo meron ng generation gap. Bigla kausap mo, bigla ganun, pak, ganun! May ganun. Di mo maintindihan. Ewan ko ba?
Ang hirap yun. Ayoko pa naman yan. Hindi ako gumagano na. Ha? Hindi naman ako kasama. Si Rina nagturo nun sa akin eh. Hindi ko nga alam yan, kuya. Ayoko nga nung term na yun. Hindi ko nga alam kung ano ba yun? Ano yun, kuya? Expression kasi yung pack gunner na yan. Ngayon may isang ano tawag Kasi ako dito? alam ko lang Tanghaling Pac-Man, show. diba? Oo, may tanghaling show, kuya. Variety show na nagpauso ng Sino game. naman? Si Vice Ganda na naman yan. Si Vice Ganda. Hindi. Ako naman, hindi naman ako insecure na tao para hindi sasabihin yung ano, di ba? Ako, di ko siya pinagpauso na ano lang ko dahil sinasabi ni kanina si ano. Sino? Pangalan niya, si Angela. Oo. Si Angel. May ganyan. Tapos, yung mga laro nyo, nung araw, laro namin, tumbang preso. Kayo ngayon, Pokemon ang laro nyo. Diba? Oo, kuya. Tsaka Sa amin, marami Shatong. nagdidisgrasya dyan, ha? Chatong laro namin, tsaka Haragan Taga. Tapos kayo naman ngayon, mga laro nyo, mga Candy Crush, Ayan, mga Gem Rocker, Yan. Gem Rock, ano pa, mga nilalaro nyo, mga Oo. bira. Nung araw, kami, long distance, PLDT. Tawag ka doon sa booth. Pwede ba, sasabihin siya, Monica Veralio, booth number 1. Ganon. Lahat ng tatawag ka. Pero pinaka-social na namin noon, beeper. Naabutan ko yan, beeper. Inabutan. Naabutan ko. Naabutan natin yan. Buti naman, inabot mo na. Sige, magbalita ka na, Rina. Pager. Nagmumukha akong dito, Jurassic. Ito kuya para sa ating sports update. Isa na namang good news para kay Olympic silver medalist Heidelin Diaz matapos makatanggap ng mga cash incentives, may dagdag pa na libreng biyahe sa kanya mula sa AirAsia. Sa loob ng 5 taon, walang babayaran si Heidelin sa lahat ng kanyang pagbiyahe gamit ang nasabing airline. Inanunsyo ng AirAsia na lahat ng 2016 Olympic gold medalist mula Southeast Asia na sila ay mabibigyan ng libreng pagbiyahe habang buhay. 5 taon naman para sa mga silver medalists at 2 taong libreng pagbiyahe sa mga bronze medalists. Pahayag ni AirAsia Group CEO Tony Fernandez na nakakamangha ang pinakita ng mga atleta mula sa ating rehiyon. Ang mga atletang ito ay makakabiyahe ng libre, hindi lamang sa Asia kundi pati na rin sa iba't ibang destinasyon ng airline company kabilang na ang Australia, Middle East at Africa. Two-time Olympic gold medalist soccer player Hope Solo suspended sa paglalaro sa 6 na buwan. Hindi mo na maglalaro sa US team si Solo matapos ang kanyang hindi katanggap-tanggap at nakakainsultong komento sa bansang Sweden nang tawagin niya itong a bunch of cowards sa paglalaro. Ipinahayag ni US Soccer President Sunil Gulati na nilabag ni Solo ang standard of conduct at ng isang national player. Hindi ito ang unang pagkakataon na hindi pinaglaro si Solo ng national team dahil noong 2015 ay may kaparehong insidente rin ng pangiinsulto sa ang kanyang nagawa. Isa-isahin natin ang mga kupunan na dapat abangan sa paparating na UNTV Cup Season 5. Nandyan po ang Malacanang Patriots, Senate Defenders, Judiciary Magus, HOR Solons, PNP Responders, AFP Cavaliers, GSIS Furies, DOJ Justice Boosters, NHA Builders, MMDA Black Wolves, BFP Firefighters, Ombudsman Graft Busters at BOC Transformers. 13 kupunan ang kabilang natin dito para sa nag-iisang liga ng mga public servants. So magkita-kita po tayo on August 29 sa Mall of Asia Arena. Kuya Atmon? Kulang yan Wala dyan yung Thunders Team. 14 teams na pala, kuya. Sama na. Dapat sama nyo dyan yung grupo ng Mag-submit daw muna kayo ng lineup. Grupong Rayuma. Pwede. Salamat. Salamat, Rina. At para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. Yan muna po ang mga balita ngayong araw ng Biyernes, August 26, 2016. Susunod na. Ito, abangan nyo dahil meron tayong susolve na problema po dito sa ating Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.